Exodo Kabanata 21. Bilang 1. Ito nga ang mga kahatulan na iyong ihaharap sa kanila. Bilang 2. Kung bumili ka ng aliping Hebreo, 6 na taon siyang maglilingkod. At sa ikapito ay aalis siyang laya ng walang bayan. Bilang 3. Kung siya'y pumasok na mag-isa, siya'y lalabas na mag-isa. Kung siya'y may asawa, ay aalis na ang kanyang asawa na kasama niya. Bilang 4. Kung binigyan siya ng kanyang Panginoon ng asawa, at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay mapapasa kanyang Panginoon, at siya'y aalis na mag-isa. Bilang 5. At kung ang alipin ay hayagang magsasabi, mahal ko ang aking Panginoon, ang aking asawa, at ang aking mga anak, hindi ako lalabas ng libre. Bilang 6. Kung magkagayoy dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa mga hukom, dadalhin din niya siya sa pintuan, o sa poste ng pinto, at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang baliskad, at siya'y paglilingkuran niya magpakailanman. Bilang 7. At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae upang maging alilang babae, ay hindi siya lalabas na gaya ng paglabas ng mga aliping lalaki. Bilang 8. Kung hindi niya kalugdan ang kanyang Panginoon, na nagpapakasal sa kanyang sarili, ay pahihintulutan niya siyang kabyusan, na ipagbili siya sa ibang bansa ay hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan, yamang kanyang ginawan siya ng dahil. Bilang 9. At kung siya ay naipapakasal sa kanyang anak, ay kanyang gagawin sa kanya ang ayon sa kaugalian ng mga anak na babae. Bilang 10. Kung kukuha siya ng ibang asawa, ang kanyang pagkain, ang kanyang pananamit, at ang kanyang tungkulin sa pag-aasawa, ay hindi niya babaosan. Bilang 11. At kung hindi niya gagawin ang tatlong ito sa kanya, ay aalis na siyang malaya na walang salapi. Bilang 12. Ang sumakit sa isang tao, na anupat siya'y mamatay, ay walang pagsalang papatayin. Bilang 13. At kung ang isang tao ay hindi nagbabantay, kundi ibibigay siya ng Diyos sa kanyang kamay, kung magkagayo'y bibigyan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. Bilang 14. Ngunit kung ang isang tao ay dumating na may kapalaluan sa kanyang kapwa, upang patayin siya ng daya, kukunin mo siya sa aking dambana, upang siya'y mamatay. Bilang 15. At ang sumakit sa kanyang ama, o sa kanyang ina, ay walang pagsalang papatayin. Bilang 16. At ang magnakaw ng isang tao, at ipagbili siya, o kung siya'y masumpungan sa kanyang kamay, ay walang pagsalang papatayin. Bilang 17. At ang sumusumpa sa kanyang ama, o sa kanyang ina, ay papatayin na walang pagsala. Bilang 18. At kung ang mga tao ay mag-aaway, at ang isa'y saktan ng bato, o ng kanyang kamao, at siya'y hindi mamatay, kundi iingatan ang kanyang higang. Bilang 19. Kung siya'y bumangon uli, at lumakad sa labas na may hawak ng kanyang tungkod, kung magkagayon ang sumakit sa kanya ay mawawala ng buhay, babayaran lamang niya ang pagkawalan ng kanyang panahon, at pagalingin siyang lubos. Bilang 20. At kung saktan ng isang lalaki ng pamalo ang kanyang alila o babae, at siya'y mamatay sa ilalim ng kanyang kamay, siya ay tiyak na parurusahan. Bilang 21. Gayon may kung mananatili siya ng 1 o 2 araw, ay hindi siya parurusahan, sapagkat siya'y kanyang salapi. Bilang 22. Kung ang mga tao ay makipagdalo, at saktan ng isang babaeng nagdadalang tao, na anupat ang kanyang bunga ay humiwalay sa kanya, at gayon may walang kasamaang sumunod, siya'y walang pagsalang parurusahan, ayon sa ipapataw sa kanya ng asawa ng babae, at siya ay magbabayad ayon sa ipinasya ng mga hukom. Bilang 23. At kung ang anumang kasamaan ay sumunod, kung magkagayo'y bibigyan mo ng buhay ang buhay. Bilang 24. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Bilang 25. Nasusunog sa paso, sugat sa sugat, guhit sa guhit. Bilang 26. At kung sakta ng isang lalaki ang mata ng kanyang alipin, o ang mata ng kanyang alilang babae, na anupat mawala, pakakawalan niya siya para sa kanyang mata. Bilang 27. At kung maputol niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki, o ang ngipin ng kanyang alilang babae, pakakawalan niya siya para sa kanyang ngipin. Bilang 28.
kung ang isang baka ay makasuwe ng isang lalaki o isang babae, at sila'y mamatay, ang baka ay walang pagsalang babatuhin, at ang kanyang laman ay hindi kakanin, ngunit ang may-ari ng baka ay palayain. Bilang 29, ngunit kung ang baka ay nakasanayan na tulak ng kanyang sungay ng nakaraan, at napatotohanan sa kanyang may-ari, at hindi niya binantayan, kundi nakapatay ng lalaki o babae, babatuhin ang baka, at papatayin din ang may-ari nito. Bilang 30, kung may ipapataw sa kanya na isang halaga ng salapi, ay ibibigay niya bilang pantubos ng kanyang buhay ang anumang ipapataw sa kanya. Bilang 31, kung siya'y nakasuntok ng isang anak na lalaki, o sumakay ng isang anak na babae, ayon sa hatol na ito ay gagawin sa kanya. Bilang 32, kung itulak ng baka ang isang alilang lalaki o isang alilang babae, siya ay magbibigay sa kanilang Panginoon ng 30 siklong pilak, at ang baka ay babatuhin. Bilang 33, at kung ang isang tao ay magbukas ng isang hukay, o kung ang isang tao ay hamukay ng isang hukay, at hindi niya ito tatakpan, at ang isang baka o isang asno ay mahulog doon. Bilang 34, babayaran ng may-ari ng hukay, at magbibigay ng salapi sa may-ari nila, at ang patay na hayop ay magiging kanya. Bilang 35, at kung ang baka ng isang tao ay manakit ng baka ng iba, na siya'y mamatay, kung magkagayoy kanilang ipagbibili ang buhay na baka, at hatiin ang salapi niyaon, at ang patay na baka ay hahatiin din nila. Bilang 36, o kung maalaman na ang baka ay nakasanayan ng tulak sa nakaraan, at hindi siya kinulong ng may-ari, siya ay tunay na magbabayad ng baka para sa baka, at ang patay ay magiging kanya. Exodo Kabanata 22. Bilang 1, kung ang isang tao ay magnakaw ng baka, o ng tupa, at patayin, o ipagbili, isasauli niya ang 5 baka, para sa isang baka, at 4 na tupa para sa isang tupa. Bilang 2, kung ang isang magnanakaw ay masumpungang nanloob, at masaktan na siya'y mamatay, walang mabubuhos na dugo para sa kanya. Bilang 3, kung ang araw ay sumikat sa kanya, magkakaroon ng dugo para sa kanya, sapagkat siya ay dapat gumawa ng ganap na pagsasauli, kung siya ay walang anuman, kung magkagayoy ipagbibili siya sa kanyang pagnanakaw. Bilang 4, kung ang pagnanakaw ay masumpungang buhay sa kanyang kamay, maging baka, o asno, o tupa, doble ang isasauli niya. Bilang 5, kung ang isang tao ay magpapakain ng isang bukid o ubasan, at isama ang kanyang hayop, at magpapakain sa bukid ng ibang tao, sa pinakamainam sa kanyang sariling bukid, at sa pinakamainam sa kanyang sariling ubasan, ay kanyang isasauli. Bilang 6, kung sumiklab ang apoy, at makatagpo ng mga tinak na anupat, ang mga bankan ng trigo, o ang nakatayong trigo, o ang bukid, ay masunog, ang nagningas ng apoy ay tiyak na magbabayad. Bilang 7, kung ang isang tao ay magbibigay sa kanyang kapwa ng salapi o mga pag-aari upang ingatan, at ninakaw sa bahay ng lalaki, kung masumpungan ang magnanakaw, magbayad siya ng doble. Bilang 8, kung ang magnanakaw ay hindi masumpungan, ay dadalhin nga ang Panginoon ng bahay sa mga hukom, upang makita kung inilagay niya ang kanyang kamay sa pag-aari ng kanyang kapwa. Bilang 9, sa lahat ng uri ng pagsalangsang, maging sa baka, sa asno, sa tupa, sa pananamit, o sa anumang paraan ng nawawalang bagay na hinahamon ng iba na maging kanya, ang usap ng magkabilang panig ay haharap sa mga hukom, at kung sino ang hahatulan ng mga hukom, ay magbabayad siya ng doble sa kanyang kapwa. Bilang 10, kung ang isang tao ay magbigay sa kanyang kapwa ng asno, o ng baka, o ng tupa, o ng anumang hayop, upang ingatan, at ito ay mamatay, o masaktan, o itataboy, na walang taong nakakakita nito. Bilang 11, kung magkagayoy magkakaroon ng sumpa sa Panginoon sa kanilang dalawa, na hindi niya inilagay ang kanyang kamay sa pag-aari ng kanyang kapwa, at tatanggapin ng may-ari niyaon, at hindi niya ito babayaran. Bilang 12, at kung ito ay ninakaw sa kanya, siya ay magbabayad sa may-ari niyaon. Bilang 13, kung napunit dalhin nga niya bilang patuto,
at hindi niya babayaran ang napunit. Bilang 14. At kung ang isang tao ay humiram ng anuman sa kanyang kapwa, at ito'y masaktan, o mamatay, na hindi kasama ng may-ari niyaon, ay walang pagsalang babayaran niya. Bilang 15. Ngunit kung kasama niyaon ang may-ari niyaon, ay hindi niya babayaran, kung bagay na inupahan, ay naparito dahil sa kanyang upa. Bilang 16. At kung ang isang lalaki ay akitin ang isang dalagang hindi na pangasawa, at sumiping sa kanya, ay walang pagsalang pagkakalooban niya siya upang maging kanyang asawa. Bilang 17. Kung ang kanyang ama ay lubos na tumanggi na ibigay siya sa kanya, siya ay magbabayad ng salapi ayon sa dot ng mga dalaga. Bilang 18. Hindi mo hahayaang mabuhay ang isang mangkukulam. Bilang 19. Ang sinumang sumiping sa isang hayop ay tiyak na papatayin. Bilang 20. Ang naghahain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang, ay lubos na lilipulin. Bilang 21. Huwag mong guguluhin ang taga-ibang lupa, o pipighatiin man, sapagkat kayo'y naging mga taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Bilang 22. Huwag mong pahirapan ang sinumang balo o ulila. Bilang 23. Kung iyong pahirapan sila sa anumang paraan, at sila'y dumaing sa akin, tunay na aking didinggin ang kanilang daing. Bilang 24. At ang aking puot ay mag-iinit, at papatayin kita ng tibak, at ang inyong mga asawa ay magiging mga balo, at ang inyong mga anak ay magiging ulila. Bilang 25. Kung magpapahiram ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na dukha sa tabi mo, ay huwag kang magiging gaya ng nagpapatubo sa kanya, ni huwag kang magpapatubo sa kanya. Bilang 26. Kung kukuha ka ng kasuotan ng iyong kapwa bilang sangla, ay ibibigay mo sa kanya sa paglubog ng araw. Bilang 27. Sapagkat iyan lamang ang kanyang saplot, ang kanyang kasuotan sa kanyang balat, saan siya matutulog. At mangyayari, pagka siya'y dumaing sa akin, na aking didinggin, sapagkat ako ay mapagbiyaya. Bilang 28. Huwag mong lalapastanganan ang mga Diyos, ni susumpain, ang pinuno ng iyong bayan. Bilang 29. Huwag kang magluluwat sa paghahandog ng una sa iyong mga hinog na bunga, at ng iyong mga alak, ang panganay sa iyong mga anak ay ibibigay mo sa akin. Bilang 30. Gayon din ang gagawin mo sa iyong mga baka, at sa iyong mga tupa, 7 araw na mapapasa kanyang ina, sa ika-8 araw ay ibibigay mo sa akin. Bilang 31. At kayo'y magiging mga banal na tao sa akin, ni huwag kayong kakain ng anumang laman na nilapan ng mga hayop sa parang, ihahagis ninyo sa mga aso. Exodo Kabanata 23. Bilang 1. Huwag kang magbabango ng kasinungalingan, huwag mong isama ang iyong kamay na kasama ng masama upang maging di matuwid na saksi. Bilang 2. Huwag kang susunod sa karamihan upang gumawa ng masama, ni huwag kang magsasalita ng isang bagay na tumalikod sa pagsunod sa marami upang pilitin ang kahatulan. Bilang 3. Ni huwag mong haharapin ang isang dukha sa kanyang usapin. Bilang 4. Kung iyong masalubong ang baka ng iyong kaaway o ang kanyang asno na naliligaw, tunay na ibabalik mo sa kanya. Bilang 5. Kung iyong makita ang asno niyaong napupuot sa iyo na nakahiga sa ilalim ng kanyang pasan, at hindi mo siya tulungan, tunay na tutulungan mo siya. Bilang 6. Huwag mong pipilitin ang kahatulan ng iyong dukha sa kanyang usapin. Bilang 7. Ilayo ka sa kabulaanan, at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin, sapagkat hindi ko aariing ganap ang masama. Bilang 8. At huwag kang tatanggap ng kaloob, sapagkat ang kaloob ay bumubulag sa pantas, at pinipilipit ang mga salita ng matuwid. Bilang 9. At huwag mong pipighatiin ang taga-ibang lupa, sapagkat nalalaman ninyo ang puso ng taga-ibang lupa, yamang kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Bilang 10. At 6 na taon mong hahasikan ang iyong lupain, at titipunin mo ang mga bunga niyaon. Bilang 11. Ngunit sa ika-7 taon ay iyong papahingahin at mahiga, upang ang mga dukha sa iyong bayan ay makakain, at ang kanilang iniiwan ay kakainin ng mga hayop sa parang. Gayon din ang gagawin mo sa iyong ubasan, at sa iyong olibohan. Bilang 12.
6 na araw na gagawin mo ang iyong gawain, at sa ika-7 araw ay magpapahinga ka, upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga, at ang anak ng iyong alilang, babae, at ang dayuhan, ay makapagpahinga. Bilang 13. At sa lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay ingatan ninyo, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang mga Diyos, ni marinig man sa iyong bibig. Bilang 14. Makatatlong beses kang magdaraos ng kapistahan sa akin sa 1 taon. Bilang 15. Iyong ipangangilan ng kapistahan ng mga tinapay na walang lebadura, 7 araw kang kakain ng tinapay na walang lebadura, gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon ng buwan ng Abib, sapagkat doon ka lumabas sa Ehipto, at walang haharap sa akin na walang dala. Bilang 16. At ang pista ng pag-aani, ang mga unang bunga ng iyong mga gawa, na iyong inihasat sa bukid, at ang pista ng pag-iipon, na nasa katapusan ng taon, pagka iyong napupulot sa iyong mga gawa sa bukid. Bilang 17. 3 bagay sa 1 taon ng lahat ng iyong mga lalaki ay haharap sa Panginoong Diyos. Bilang 18. Huwag mong ihahandog ang dugo ng aking hain na may tinapay na may lebadura, ni ang taba ng aking hain ay mananatili hanggang sa umaga. Bilang 19. Ang una sa mga unang bunga ng iyong lupain ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong iluluto ang isang bata sa gatas ng kanyang ina. Bilang 20. Narito, ako'y nagsusugo ng isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan, at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. Bilang 21. Ingatan mo siya, at sundin mo ang kanyang tinig. Huwag mo siyang mangkahiin, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong mga pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Bilang 22. Ngunit kung talagang didinggin mo ang kanyang tinig, at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, kung magkagayo'y magiging kaaway ako sa iyong mga kaaway, at kalaban sa iyong mga kalaban. Bilang 23. Sapagkat ang aking anghel ay mauuna sa iyo, at dadalhin ka sa mga Amoreo, at sa mga Hethyo, at sa mga Pherezza, at sa mga Kananiyo, sa mga Hevo, at sa mga Jebuso, at aking ihihiwalay sila. Bilang 24. Huwag mong ayuyukod ang kanilang mga Diyos, o paglilingkuran man sila, o gagawa man nang ayon sa kanilang mga gawa, kundi yung lubos na ibabagsak sila, at lubos mong ibabagsak ang kanilang mga larawan. Bilang 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang pagpapalain ang iyong tinapay, at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Bilang 26. Walang anumang magpapakabata, o magiging baog, sa iyong lupain, aking tutuperin ang bilang ng iyong mga araw. Bilang 27. Aking ipapadala ang aking takot sa unahan mo, at aking lilipulin ang lahat ng mga bayan na iyong paroroonan, at aking itatalikod sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway. Bilang 28. At ako'y magsusugo ng mga putakti sa unahan mo, na magpapalaya sa Hevo, sa Kananiyo, at sa Hethyo, sa harap mo. Bilang 29. Hindi ko sila palalayasin sa harap mo sa 1 taon, baka ang lupain ay maging tiwangwang, at ang hayop sa parang ay dumami laban sa iyo. Bilang 30. Unti-unti ko silang palalayasin sa harap mo, hanggang sa ikaw ay dumami, at manahin mo ang lupain. Bilang 31. At aking itatakda ang iyong mga hangganan mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng mga Filisteo, at mula sa ilang hanggang sa ilog, sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay, at iyong itataboy sila sa harap mo. Bilang 32. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, o sa kanilang mga Diyos. Bilang 33. Sila'y hindi tatahan sa iyong lupain, baka sila ay magkasala sa iyo laban sa akin, sapagkat kung ikaw ay maglilingkod sa kanilang mga Diyos, ito'y tunay na magiging isang silo sa iyo. Bilang 24. Huwag mong ayuyukod ang kanilang mga Diyos, o paglilingkuran man sila, o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong lubos na ibabagsak sila, at lubos mong ibabagsak ang kanilang mga larawan. Bilang 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang pagpapalain ang iyong tinapay, at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo.
Bilang 26. Walang anumang magpapakabata, o magiging bao, sa iyong lupain, aking tutuperin, ang bilang ng iyong mga araw. Bilang 27. Aking ipapadala ang aking takot sa unahan mo, at aking lilipulin ang lahat ng mga bayan na iyong paroroonan, at aking itatalikod sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway. Bilang 28. At ako'y magsusugo ng mga putakti sa unahan mo, na magpapalaya sa Hevo, sa Kananiyo, at sa Hethyo, sa harap mo. Bilang 29. Hindi ko sila palalayasin sa harap mo sa 1 taon, baka ang lupain ay maging tiwangwang, at ang hayop sa parang ay dumami laban sa iyo. Bilang 30. Unti-unti ko silang palalayasin sa harap mo, hanggang sa ikaw ay dumami, at manahin mo ang lupain. Bilang 31. At aking itatakda ang iyong mga hangganan mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng mga Filisteo, at mula sa ilang hanggang sa ilog, sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay, at iyong itataboy sila sa harap mo. Bilang 32. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, o sa kanilang mga Diyos. Bilang 33. Sila'y hindi tatahan sa iyong lupain, baka sila ay magkasala sa iyo laban sa akin, sapagkat kung ikaw ay maglilingkod sa kanilang mga Diyos, ito'y tunay na magiging isang silo sa iyo. Exodo Kabanata 24. Bilang 1. At sinabi niya kay Moises, umahan ka sa Panginoon, ikaw, at si Aaron, si Nadab, at si Abiho, at ang 70 sa mga matanda sa Israel, at sumamba kayo sa malayo. Bilang 2. At si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, ngunit hindi sila lalapit, ni ang bayan ay aahon na kasama niya. Bilang 3. At si Moises ay naperoon, at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon, at ang lahat ng mga kahatulan, at ang buong bayan ay sumagot ng isang tinig, at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Bilang 4. At isinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon, at bumangon ng maaga sa kinaumagahan, at nagtayo ng isang dambana sa ilalim ng burol, at 12 haligi, ayon sa 12 lipi ng Israel. Bilang 5. At siya'y nagsugo ng mga binata sa mga anak ni Israel, na naghandog ng mga handog na susunodin, at naghain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ng mga baka sa Panginoon. Bilang 6. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo, at inilagay sa mga mangkok, at kalahati ng dugo ay winisikan niya sa altar. Bilang 7. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan, at binasa sa pakinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin, at aming tatalimahin. Bilang 8. At kinuha ni Moises ang dugo, at iniwisik sa bayan, at sinabi, narito ang dugo ng tipan, na ginawa ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Bilang 9. Nang magkagayoy umahan si Moises, at si Aaron, si Nadab, at si Abiho, at ang 70 sa mga matanda sa Israel. Bilang 10. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel, at sa ilalim ng kanyang mga paa ay may parang yari sa asphaltado na batong zafiro, at gaya ng katawan ng langit sa kanyang kaliwanagan. Bilang 11. At sa mga mahal na tao ng mga anak ni Israel ay hindi niya iniunat ang kanyang kamay, at kanilang nakita ang Diyos, at nagsikain at umiinom. Bilang 12. At sinabi ng Panginoon kay Moises, umahan ka sa akin sa bundok, at dumon ka, at bibigyan kita ng mga tapyas na bato, at ng kautusan, at ng mga utos na aking isinulat, upang maturuan mo sila. Bilang 13. At si Moises ay tumindig, at ang kanyang lingkod na si Josue, at si Moises ay umahan sa bundok ng Diyos. Bilang 14. At sinabi niya sa mga matanda, maghintay kayo rito para sa amin, hanggang sa kami ay magbalik sa inyo, at, narito, si Aaron at si Hur ay kasama ninyo, kung ang sino man, ay may anumang bagay na dapat gawin, ay pamaroon siya sa kanila. Bilang 15. At si Moises ay umahan sa bundok, at tinakpan ng ulap ang bundok. Bilang 16. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinakpan ng ulap na 6 na araw,
At sa ikapitong araw ay tinawag niya si Moises mula sa gitna ng ulap. Bilang 17. At ang paningin ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang apoy na tumutupok sa taluktok ng bundok sa mga mata ng mga anak ni Israel. Bilang 18. At si Moises ay pumasok sa gitna ng ulap, at umahan siya sa bundok, at si Moises ay nasa bundok ng 40 araw at 40 gabi. Exodo Kabanata 25. Bilang 1. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bilang 2. Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y maghandog sa akin ng handog. Sa bawat lalaki na nagbibigay ng kusa ng kanyang puso ay kukunin ninyo ang aking handog. Bilang 3. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto, at pilak, at tanso. Bilang 4. At bughaw, at kulay ube, at pula, at pinong lino, at balahibo ng kambing. Bilang 5. At mga balat ng tupa na tininang pula, at mga balat ng badger, at kahoy na aka siya. Bilang 6. Langis para sa ilaw, mga pampalasa para sa langis na pangpahid, at para sa matamis na insenso. Bilang 7. Mga batong onyx, at mga batong ilalagay sa ipod, at sa pectoral. Bilang 8. At gawin nila akong isang santuaryo, upang ako ay makatahan sa gitna nila. Bilang 9. Ayon sa lahat na ipinakita ko sa iyo, ayon sa anyo ng tabernikulo, at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, ay gayon ninyo gagawin. Bilang 10. At gagawa sila ng isang kaban na kahoy na akasiya, 2 sikot kalahati ang magiging haba niyaon, at 1 sikot kalahati ang luwang niyaon, at 1 sikot kalahati ang taas niyaon. Bilang 11. At iyong babalutin ng tag-anas na ginto, sa loob at sa labas ay iyong babalutin, at gagawa ka ng isang koro ng ginto sa palibot. Bilang 12. At magbubuga ka ng 4 na argolyang ginto para doon, at ilalagay mo sa 4 na sulok niyaon, at 2 argolya ay malalagay sa isang tagiliran niyaon, at 2 argolya sa kabilang tagiliran niyaon. Bilang 13. At gagawa ka ng mga pinggan na kahoy na akasiya, at iyong babalutin ng ginto. Bilang 14. At iyong ilalagay ang mga pingga sa mga singsing sa mga tagiliran ng kaban, upang ang kaban ay mabuhat kasama ng mga yaon. Bilang 15. Ang mga pingga ay nasa mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon. Bilang 16. At iyong ilalagay sa kaban ng patuto na aking ibibigay sa iyo. Bilang 17. At gagawa ka ng isang luklukan ng awan na tag-anas na ginto, 2 siko at kalahati ang magiging haba niyaon, at 1 siko at kalahati ang luwang niyaon. Bilang 18. At gagawa ka ng 2 kerubin na ginto, na yari sa pamukpok na iyong gagawin, sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Bilang 19. At gumawa ka ng 1 kerubin sa isang dulo, at 1 kerubin sa kabilang dulo. Sa luklukan ng awa ay gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. Bilang 20. At iuunat ng mga kerubin ang kanilang mga pakpak sa itaas, na tinatakpan ng kanilang mga pakpak ang luklukan ng awa, at ang kanilang mga mukha ay magkakaharap, sa tapat ng luklukan ng awa ang mga mukha ng mga kerubin. Bilang 21. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa kaban ay ilalagay mo ang patuto na aking ibibigay sa iyo. Bilang 22. At doon ay makikipagtagpo ako sa iyo, at ako'y makikipag-usap sa iyo mula sa itaas ng luklukan ng awa, mula sa pagitan ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, ng lahat ng bagay na aking ibibigay sa iyo bilang utos sa mga anak ni Israel. Bilang 23. Gagawa ka rin ng isang dulang na kahoy na akasiya, 2 siko ang haba niyaon, at 1 siko ang luwang niyaon, at 1 siko at kalahati ang taas niyaon. Bilang 24. At iyong babalutin ng tag-anas na ginto, at gagawa ka ng isang koro ng ginto sa palibot. Bilang 25. At gagawa ka roon ng isang gilid na may luwang na isang dangkal sa palibot, at gagawa ka ng isang gintong putong sa gilid niyaon sa palibot. Bilang 26. At gagawa ka ng 4 na argolyang ginto, at ilalagay mo ang mga argolya sa 4 na sulok na nasa 4 na paa niyaon. Bilang 27.
Sa tapat ng hangganan ay ang mga singsing ay magiging mga dako ng mga pingga upang dalhin ang dulang. Bilang 28. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na akasiya, at babalutin mo ng ginto, upang ang dulang ay madala ng mga yaon. Bilang 29. At iyong gagawin ang mga pinggan ni yaon, at ang mga kutsara ni yaon, at ang mga takip ni yaon, at ang mga mangkok ni yaon, na panghalo, sa tag-anas na ginto ay gagawin mo. Bilang 30. At maglalagay ka sa hapag ng tinapay na handog sa harap ko palagi. Bilang 31. At gagawa ka ng kandelero na tag-anas na ginto, yari sa pamukpok gagawin ang kandelero. Bilang 32. At 6 na sanga ang lalabas sa mga tagiliran ni yaon, 3 sanga ng kandelero sa isang dako, at 3 sanga ng kandelero sa kabilang dako. Bilang 33. 3 mangkok na yari sa mga almendro, na may isang bukal at isang bulaklak sa isang sanga, at 3 mangkok na parang almendro sa kabilang sanga, na may isang buko at isang bulaklak, gayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandelero. Bilang 34. At sa mga kandelero ay magkakaroon ng 4 na mangkok na gaya ng mga almendres, kasama ng mga putot at mga bulaklak ng mga yaon. Bilang 35. At magkakaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 sanga ni yaon, at isang globito sa ilalim ng 2 sanga ni yaon, at isang globito sa ilalim ng 2 sanga ni yaon, ayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandelero. Bilang 36. Ang kanilang mga bukal at ang kanilang mga sanga ay kapareho, lahat ay magiging isang gawang pamukpok na tag-anas na ginto. Bilang 37. At gagawin mo ang 7 ilawan ni yaon, at kanilang sisindihan ang mga ilawan ni yaon, upang magbigay ng liwanag sa tapat ni yaon. Bilang 38. At ang mga sipit ni yaon, at ang mga pinggan ni yaon, ay magiging tag-anas na ginto. Bilang 39. 1 talentong purong ginto ang gagawin niya, kasama ng lahat ng sisidlang ito. Bilang 40. At tingnan mong gawin mo sila ayon sa kanilang huwaran, na ipinakita sa iyo sa bundok.